Good morning. Lahat meron bibig mo. Good morning. We sang only one praise song, Umawit lamang po tayo na isang awit ng papuri. but it was so wonderful. At ito nga po ay tunay na kamangha-mangha The Christ is the Lord. na si Jesus, si Kristo ang Panginoon. Amen. Christ is the Lord. Si Kristo ang Panginoon. As long as you will proclaim Christ is Lord in your life, everything will be fine. At kapag ka nga po idiniklara mo, pinuklama mo na si Jesus ang Panginoon sa iyong buhay, lahat ng bagay ay magiging maayos. Why? Your life will follow what you proclaim. Bakit po? Sapagkat susundan ng iyong buhay ano man ang iyong sinasabi o dinideklara. Amen. God said, whatever I will hear from you, I will do. Po ng Ama na ano man yung aking marinig mula sa iyo, yun ang aking gagawin. You will call me Lord, I will prove I am the Lord. Kapag tinawag mo ako nga Panginoon, papatunayan ko sa iyo na ako nga ang Panginoon. Whatever you call me, God, I will prove I am the God. At ano man ang itawag mo sa akin, papatunayan ko sa iyo na ako nga ang Diyos. That's why God said, whatever I will hear from you, that's what I will do. At sinabi nga po ng Diyos na ano man ang madinig ko mula sa iyo, yan ang aking gagawin. When you complain, oh, He will give you something complain. Kung ikaw ay magrereklamo, pwedeng ikaw ay bigyan ng Diyos ng kung ano ang irereklamo mo. When you give thanks, He will give you so many thankful matters. At kapag naman ikaw ay nagpasalamat, bibigyan ka ng Diyos ng maraming dahilan upang magpasalamat. That's why you proclaim all the time, Jesus is Lord. Kaya palagi mo lamang ideklara na si Jesus ang Panginoon. Then He will prove He is Lord in your life. At papatunayan niya na siya nga yung Panginoon ng iyong buhay. That's why stop complaining. Kaya tigil na po natin yung ating pong reklamo. All the time you will say, thank you, God. At lagi lamang po nating sabihin na maraming salamat, O Diyos. Also, you, Jesus, is my Lord. At sabihin po natin palagi na ikaw, Jesus, ang aking Panginoon. When you said, oh, Pastor, you are good, I will prove I'm good. Kapag sinabi mo na, Pastor, ikaw ay mabuti, papatunayan ko po sa inyo na ako ay Even your mabuti. children talk to your parents, Mom, Dad, you are best. Then they will prove they are the best. At Dad, Mom. kapag sinabi ng anak ninyo na, Nanay, Tatay, ikaw talaga yung pinaka-the best, papatunayan naman ninyo mga magulang na kayo nga yung mga best na magulang. When you complain to your parents, they will never give you enough pamasahe. Kung ikaw ay magrereklamo sa iyong magulang, malamang hindi ka nila bigyan ng sapat na pamasahe. That's why God said what? Whatever I will hear from you, that's what I will do. At ano nga po sabi ng Diyos, ano man yung maririnig ko mula sa iyong mga bibig, yan ang aking gagawin. Amen. That's why be careful, speak out even one word. At maging maingat nga po tayo sa anumang sasabihin natin. Still, we are serious in the best gift. At ngayon nga po, tayo po ay nandun pa rin po sa series ng pinakamainam o mabuting regalo o magandang regalo. Subtitle is a little bit strange. Yung atin pong pangalawang pamagat ay medyo kakaiba po. 2 sons or 3 sons. 2 anak na lalaki o 3 anak na lalaki. So, we will find out 2 or 3 sons. At ngayon nga po, aalamin po natin, ito po ba ay 2 o 3 anak na lalaki?
the message is continued. Yung mensahe po ay patuloy pa rin po kung ano po yung nakaraan. Last week we studied Ephesus At ito church. nga po yung ating pinag-aralan ng nakaraang linggo, yung sambahayan ng Epeso. So, the one who has mouth will read together. Is it go? While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples. So, as I told you, disciple was baptized with the Holy Spirit. At sinabi ko nga po na ang mga disipulo ay nabautismuhan ng banal na espiritu. Actually, their lives was become upside down. At ang kanila nga pong buhay ay halos umikot. Before they were baptized, they were so afraid everything, even Roman soldiers. Bago pa po sila mabautismuhan, sila po ay namumuhay na may takot kahit pa po sa mga sundalo ng Romano. But after they were baptized, then they become so brave, even their heart was filled with joy. Ngunit matapos nga po nilang mabautismuhan sa banal na espiritu, ang kanila pong buhay ay naging matatag at ang kanila pong puso ay napuno ng kagalakan. That's why whenever they heard there is the believers, they run and go there, check they were baptized or not. At kapag nga po sila ay nakarinig na mayroong mga sumasampalataya, inaalam po nila agad kung sila nga po ba ay nakatanggap na o nabautismuhan na ng banal na espiritu. That's why disciple heard, oh, Ephesus, there is the believers. At narinig nga po ng mga disipulo na doon sa Epeso maraming sumasampalataya. So, what they will do? Ano po kaya ang kanilang gagawin? Why they went there? Bakit po sila nagpunta doon? To check the believers were baptized or not. Para po alamin kung ang mga sumasampalataya sa Epeso ay nabaptize na o nabautismuhan ng banal na espiritu. Question is simple. Ito po yung tanong. Did you receive the Holy Spirit when you believe? Natanggap mo na ba yung banal na espiritu nung ikaw ay sumampalataya? We believe then we were baptized with the Holy Spirit. At sinabi po nila na kami ay naniniwala at kami naman ay nabautismuhan na sa espiritu. Is it happen to you? Same with us? Ito ba ay nangyari din sa inyo katulad ng nangyari sa amin? They said, no, even we never heard there is Holy Spirit. Ang sagot po nila ay hindi pa at kahit kailan hindi pa namin narinig ang patungkol sa banal na espiritu. Why disciples went there? Bakit nga po pumunta ang mga disipulo doon? To check they were baptized with the Holy Spirit or not. Sapagkat nais po nilang alamin kung sila nga po ba'y tumanggap na o nabautismo sa banal na That's why espiritu. question, did you receive the Holy Spirit when you believe? Ang tanong po, ikaw ba ay nakatanggap na o nabautismuhan sa banal na espiritu nung ikaw ay Then sumampalataya? they said, oh, we never heard even there is the Holy Spirit. At sinabi nga po nila na hindi namin narinig at hindi namin alam, ngayon lang namin nalaman. So, the apostle says, what did you receive? At sinabi po ni Apostol Pablo na ano ba yung iyong tinanggap? They said, John's baptism. Ang bautismo ni Juan. So, John's baptism is baptism of repentance. Ang ibig sabihin po ng bautismo ni Juan ay bautismo po ng pagsisisi. Repentance, baptism of repentance is thinking, oh, I'm sinner. I need Jesus. Ang ibig sabihin po ng baptismo, repentance o pagsisisi na napagtanto mo na ikaw ay makasalanan at kailangan mo si Jesus. Not yet received or invited to Jesus Christ. Na hindi pa po sila tumanggap kay Jesus. So that's why baptism of repentance is for needing Jesus must be invited. Ang baptismo po ng pagsisisi, ang ibig sabihin po nun ay ang pasimula na dapat ay si Jesus ay imbitahan po sa ating buhay. Then apostle told them, At sinabi nga po ng apostol sa kanila, you need to
accept Jesus Christ. na kailangan mong tumanggap kay Jesus. That's why they accepted Jesus Christ. At tinanggap nga po nila si Jesus. So, verse 5, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Doon nga po sa verse 5, nung marinig po nila, sila po ay binautismuhan sa pangalan ni Jesus. So meaning, they accepted Jesus Christ as their Savior. Ang ibig sabihin po noon na tinanggap po nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. We call it baptism of forgiveness. Tinatawag po natin itong bautismo ng kapatawaran. When you accept Jesus Christ, your all sins will be forgiven. Kapag tinanggap mo po si Jesus sa iyong buhay, ibig sabihin po noon na ang lahat ng iyong kasalanan ay napatawad na. Even past, even present, even future sins will be totally forgiven. Yung kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, at yung magagawa mo pang kasalanan, lahat ng yan ay pinatawad na. That's why we call Jesus is our Savior. Kaya nga po, ang tawag po natin kay Jesus ay tagapagligtas. Amen. That's why we become holy, which means no sin at all. Kaya nga po, ang tawag na sa atin ngayon ay mga banal. Ibig sabihin po noon, wala na po tayong bahid ng anumang kasalanan. If your sin, even one, was not forgiven, you cannot be child of God. Kung halimbawa po, meron kang isang kasalanan na hindi napatawad, hindi ka po maaaring maging anak ng Diyos. As long as you have sinned, you cannot be child of God. At kapag nga po ikaw ay may kasalanan, hindi ka po maaaring maging anak ng Diyos. God is holy, you must be holy, which means you have no sins at all. Ang Diyos po ay banal, dapat po tayo ay maging banal. Ang ibig sabihin po, walang anumang bahid ng kasalanan. That's why God made us holy so that we were prepared to accept Holy Spirit. Tayo po ay ginawang banal ng Diyos upang ihanda po yung ating buhay para po matanggap din natin yung banal na Espiritu. That's why we call even baptism of Jesus. Yan din po ang tinatawag nating bautismo ni Jesus. This is gift from God. Ito po ay regalo mula sa Diyos. Then, they said, okay, you accepted Jesus Christ. Sinabi po ng mga apostol na, okay na, tinanggap mo na si Jesus. You become holy. At ikaw ay naging banal. So you are ready to receive the Holy Spirit. Ngayon, ikaw ay handa na para tumanggap sa banal na Espiritu. That's why they pray for the believers in Ephesus. Kaya naman, pinanalangin po nila yung mga sumasampalataya doon sa Epeso. They place their hands upon them. At inilagay po nila yung kanilang mga kamay sa kanilang So ulo. they pray, Father, your promise will be done on them. At sinabi po nila sa panalangin na, Ama, gawin mo kung ano man yung ipinangako mo sa kanila. Then, as God promised to them, the Holy Spirit came down upon them. At ang pangako nga po ng Diyos ay tinupad niya at lumapag po o bumaba po ang banal na Espiritu sa kanila. That's why they received the one of the best gift, Holy Spirit. At natanggap nga po nila yung pinakamagandang regalo mula sa Diyos, ang banal na Espiritu. That's what we call Holy Spirit. Ang tawag naman po natin doon ay ang bautismo ng banal na Espiritu. We thought about the biggest gifts. At pagkatapos po nun, mas malalaman po natin kung ano naman yung pinakamalaking mainam na regalo mula sa Diyos. So there are four baptisms. Meron na po tayong 4 na bautismo. So that's what we did last week. Iyan nga po yung atin pong napag-aralan ng Okay. nakaraang linggo. First one was what? Baptism of repentance. What was the first one? Baptism of Okay, baptism of. Oh, sorry. What happened?
And second, baptism of forgiveness and baptism of Bautismo po ng kapatawaran. baptism of Jesus. Then other one, Baptism of baptism of Holy Spirit. yes. Then become Happy. happy. At naging masaya nga po tayo nung tumanggap po tayo sa banal na Actually, Espiritu. When you accept Jesus Christ, you have no feeling at all. Sa totoo lamang po, kapag dinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, sa una po, wala kang mararamdaman. But I saw actually two girls. Ngunit meron po akong nasaksihan na dalawang babae. They cried after accepting Jesus Christ. Sila po ay umiyak matapos po nilang tanggapin si Jesus sa kanilang buhay. When I pray for them, accept Jesus Christ, At nung ipinanalangin ko nga po sila upang tumanggap kay Jesus, then after that they cried. matapos po na sila po ay umiyak. But mostly have no feeling at all. Ngunit kadalasan po, wala naman pong nararamdaman yung iba. I asked them, why do you cry? At tinanong ko po sila, bakit kayo umiyak? They said, I know now God loves me. Sapagkat nalaman ko ngayon na mahal ako ng Diyos. Then I told them, there's another one. At sinabi ko nga po sa kanila na meron pang isa. So I called my senior pastor, let him pray for them for the baptism of Holy Spirit. At tinawag ko nga po yung senior pastor ko po at pinanalangin po sila upang tumanggap naman ng banal na Espiritu. Then, yes, they received the Holy Spirit. At sila nga po ay nakatanggap. Then, after school, they come to the church every day. At matapos nga po silang pumasok sa eskwelahan, araw-araw pumupunta po sila sa simbahan. Then they shouted and speaking in tongues. At sila nga po ay sumisigaw at nagsasalita ng ibang lengguwahe. And they cried even. At sila po ay umiiyak. After sometimes 1.5 hours, then they went home. At matapos nga po yung isang oras o higit pa, sila po ay umuwi na. Then when they go home, they said, Deacon Burr, bye-bye. At kapag nga po sila ay uuwi na, sisigaw po nila na Deacon Park, uwi na Their po kami. voice was changed. At yung kanila pong boses Their ay eyeball nag-iba. become reddish. At yung kanila pong mga mata ay Then naging they mapula. were filled with joy in their hearts. At napuno nga po sila ng kagalakan sa kanilang mga That's puso. what happened to us. At yun po ang nangyari sa atin. Right? When you accept Jesus Christ, actually no feeling. Ngunit nung tinanggap nga po natin si Jesus nung una, wala po tayong nararamdaman. Yes. We understood, I accepted, I become child of God. Opo, naunawaan natin na tumanggap ako kay Jesus at ngayon ako ay naging anak na ng But Diyos. no feeling at all. Ngunit wala po tayong nararamdamang But iba. when you were touched by Holy Spirit, you cannot express. At nung nga po tayo ay nabautismohan sa banal na Espiritu, hindi po natin malaman kung ano yung ating pakiramdam. That's why when we have praise and worship, usually we cry. Kaya nga po kapag po tayo ay umaawit at sumasamba sa Diyos, madalas po tayo po ay lumuluha. That's why we became happier. At kaya po lahat tayo ay mas lalong nagiging magalak. Why we know we received bigger gift from God. Bakit po? Sapagkat alam po natin na tumanggap na po tayo sa mas pinakamalaking magandang regalo mula sa Diyos. But still, some of us, for how many years you are here, yet you never experience of it. Ngunit ilan pa rin po sa atin na kahit gaano na po tayo katagal dito sa sambahayan, hindi pa po natin nararanasan yung ganong klase po ng kagalakan. Really, I pity on them. At nalulungkot po ako para sa kanila. God prepared, but they didn't even ask. Naghanda po ang Diyos, ngunit kahit minsan hindi po nila hiningi yun sa Ama. We already understood the biggest from God is
the baptism of Father. At natanggap nga po natin yung pinakamalaking regalo mula sa ating Diyos. Yun ay ang bautismo ng Ama. I am telling those who received Holy Spirit, Sinasabi ko po na sa mga tumanggap ng banal na Espiritu, you have to desire baptism of Father. Nais ko pong sabihin sa inyo na dapat naisin mo na makatanggap ng bautismo mula sa Ama. The pastors from Korea asked me, Yung pastor po na galing sa Korea, tinanong po ako, do you have anything to tell us? meron ka bang nais na sabihin sa amin? Do you know what I told them? Alam niyo po ba kung ano po yung sinabi ko sa kanila? You need baptism of Father. Kailangan ninyo ng bautismo ng Ama. That's what we studied even last week. Yun nga po yung aming sinimulan at pinag-aralan nung nakaraang linggo po. Baptism of Father is so strange for all Christians. Ang bautismo ng Ama ay parang panibago po sa lahat ng Kristiyano. We call God Father, Tinatawag po nating Diyos. Tinatawag po nating Ama ang Diyos. but still, most of Christians, when they pray, Ngunit kadalasan po, karamihan sa mga Kristiyano kapag sila ay nananalangin, they didn't call God a Father, but they call God God. hindi po nila tinatawag ang Diyos na Ama, kundi tinatawag po nila ang Diyos na Diyos. But Bible says, even Jesus told us, you have to call Him Father in heaven. Ngunit sinabi nga po sa Biblia at sinabi po ni Jesus sa atin na dapat po nating tawagin Diyos tawagin nating Ama ang Diyos. That's why I told to the pastors, Korean pastors, you need baptism of Father. At sinabi ko nga po sa Koreanong pastor na kailangan mong mabautismohan ng Ama. Yes. Then, this one, we will study some matters. Dito po, pag-aaralan po natin yung ilang bagay. This is actually very well-known story. Alam po nating lahat na ito ay isa sa mga sikat na kwento ng Biblia. How many of you know the story of prodigal son? Ilan po ba sa atin na nakakaalam ng istorya tungkol po sa alibughang anak? Raise your hands. Taas po yung ating mga kamay. Dapat taas mo so that your shoulder has no pain anymore. Okay, most of us know well. So, At karamihan po sa atin, alam po ito. what is subtitle for today? Ano nga po yung pangalawang pamagat ngayong araw? Yes. There are two sons, Meron pong dalawang anak na lalaki. but three parts of sons. Ngunit may tatlong bahagi po ang anak. Two sons will become three sons. Ang dalawang anak ay magiging tatlong anak. How, Pastor? Two sons is two sons all the time. Pastor, yung dalawang anak, lagi lang magiging dalawang anak yon. Anyway, end of this message, you will understand. At matapos po itong mensahe, mauunawaan niyo po yan ng So, maigi. there are two sons. Meron nga pong dalawang anak na Rich lalaki father. at mayamang tatay. The second one asked, give me my portion. At yung pangalawang anak o bunso po, hiningi po niya yung kanyang Then parte. father prepared, then gave them. At hinanda nga po ng ama yung parte niya o yung mana niya at ibinigay sa kanya. So, divide his property between them. At hinati nga po nung tatay yung kanyang ari-arian para doon sa dalawang anak. Remember, first one and second one received their portion. Alalahanin po natin na yung panganay at bunso ay nakatanggap ng kanilang bahagi. Okay? How many sons? Ilan po yung anak? How many sons? How many sons? 2. Okay, two, they received. Ang dalawa po tumanggap. As we know the story, At kung nalalaman po natin yung kwento po, second one got his portion. yung pangalawang anak o bunso ay nakuha He- niya na yung kanyang bahagi. He went away. Siya po ay umalis.
he spent his portions. At nilustay po niya o inubos niya lahat ng I meron will not siya. talk this matter much. Hindi ko na po pahahabain pa. So, he has nothing to eat even. At dumating po sa punto na wala na siyang makain. Then, the verse 17, when he came to his senses, Doon po sa verse 17, sinabi po doon na siya po ay nakapag-isip-isip na. hello, waves your hands, waves your hands. Gising ka ba? Okay, gising. Gising ka ba dyan? Okay ka ba dyan? Joke lang po. So, we know this, come to his senses meaning, oh, if I not go back to the Father, I will die. Alam po natin na ibig sabihin po nitong came to his senses na kung halimbawa hindi ako bumalik sa aking tatay, maaaring ako ay mamatay. Meaning, without you, I'm nothing. Ibig sabihin po noon, kung wala ka o Diyos, ako ay wala rin. Without you, I will die. Na kung wala ka, ako ay mamamatay. Without you, I cannot be survived. At kung wala ka, hindi ako mabubuhay. That's why second son, said his everything. At yun nga pong bunsong anak ay inayos niya na ang kanyang sarili para bumalik. I will go back to the Father. At sinabi po niya na babalik ako sa Ama. Then he said, I am no longer your son anymore. At sinabi nga po niya sa tatay na hindi na ako karapat-dapat na maging anak mo. I'm very bad your son. Sapagkat ako ay napakasamang tao. So, consider me a servant. Ituring mo na lamang ako ang isang iyong tagapaglingkod. Because he knew what he did. Sapagkat alam po niya kung ano yung kanyang ginawa. So, in our term, he became the worst sinner. At sa ating pong pagkakaunawa, siya po ay naging pinakamasama sa lahat ng masama. So, what is subtitle for today again? Ano nga po yung subtitle ngayong araw? Tusan. Meron bibig pa ikaw? Pastor, will you finish? I will go home na lang. Okay, 2 sons or 3 sons? Okay. Malakas buhay. Okay. That's why he said everything. Yun nga po, siya po ay naghanda. Then he ran to the Father. At siya po ay patakbong umuwi sa kanyang ama. Father saw him running, come to him. At nakita nga po siya ng ama sa malayo pa lang na tumatakbo pa uwi. Tanggal. Oh, tanggal. Tanggal. Tanggal muna. Okay, good. Oh, good. That's good. Good attitude. Then, he said, Father, I am no longer worthy to be called your son. At sinabi nga po niya sa ama na, Ama, hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Whatever son told father, At ano man yung sinabi ng anak doon sa kanyang ama, we will read verse 20 babasahin po natin yung verse of 20. 20 lang. Kasi, are you ready? Amen. Are you ready? Okay. Kasi, go. So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. Sin against heaven and against you, I am no longer worthy to be called your son. Sabi ko, 20 lang. Anyway, father didn't mind whatever son told him. Wala pong pakialam yung ama, ano man yung sinabi ng kanyang anak. What the son expected? Ano po kaya yung inaasahan ng anak? What son expected the father? Ano po yung inaasahan ng anak mula sa kanyang ama? Father will wait for me with big stick. Na yung ama niya ay nag-aantay sa kanya na may malaking pamalo. Oh, ikaw Kung ikaw babalik, I will kill you. Pero,
baliktad. Amen. So, son was so surprised. Kaya po yung anak ay nagulat sa reaksyon ng kanyang tatay. He called, before he left the father, he called, Father, Father. Bago pa man po siya umalis doon sa bahay ng ama niya, ang tawag po niya doon sa kanyang tatay ay tatay. But he didn't understand who is father exactly. Ngunit hindi po pala niya nauunawaan kung ano po o sino po yung kanyang ama. So we read 22 and 23. Are you ready? Amen. He said, go. But the father said to his servants, "Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Then the son was shocked. At yung anak nga po ay gulat na gulat. Then son has another thinking about father. At yung anak po na yon ay nagkaroon ng bagong kaunawaan o pagkilala sa kanyang ama. Father has grace for the son. Na yung ama ay may habag para sa anak. So second one, yes, he became first only, he got his portion. At yung pangalawang anak nga po, siya nga po yung unang nakagamit o kumuha ng kanyang bahagi ng mana. After he experienced the real heart of father, he became different son. At nung nalaman nga po niya kung anong klaseng puso meron ng kanyang ama, siya po ay naging iba na. How many of you experienced heart of father? Ilan po kaya sa atin ang nakaranas ng puso ng ama? How many of you have a finger on your, the ring on your finger? Ilan po sa atin yung merong daliri sa ating mga kamay? Okay? Think about what the second son did that moment. Isipin po natin, ano po kaya yung ginawa o inisip ng anak doon sa oras na yon? Maybe he become speechless. Siguro po, wala na po siyang masabi pa. Then he only cried and cried and cried. At siya po ay lumuluha lamang. I am bad son. Na ako ay masamang anak. I cannot be your son anymore. At hindi na ako karapat-dapat na maging anak mo. Yet you treat me with your life, even with your heart. Ngunit tinrato mo pa rin ako kalakip ang iyong buhay at ang iyong puso. Son cannot explain it. Ngunit hindi na nga po maipaliwanag ng anak yung kanyang nararamdaman. Yet he cried and cried and Ngunit siya cried. lamang po ay lumuluha. When you think about our father, do you have same heart with second one? Kung iisipin po natin ang ating ama, tayo rin po kaya ay may kaparehas na puso nung nararamdaman? I am no worthy to be called your son. Na wala na akong, na hindi na ako karapat-dapat pang tawagin bilang iyong anak. Yet, still, you pour out your love upon me. Ngunit binuhos mo pa rin ang iyong malaking pag-ibig para sa akin. Still, you are celebrating with joy with me. At pinagdiriwang mo ng may kagalakan yung pagbalik ko. This is the main topic for today. Ito po yung main topic ngayong umaga. Second one, he died once. Yung pangalawang anak po, siya po ay namatay. There are two sons only, Meron lamang pong dalawang anak. but we focus on second one. At tayo po ay nakapokus sa pangalawang anak. When second one knew the father that was gone, At nung nalaman nga po ng pangalawang anak, kung sino ang kanyang ama, yun po ay tapos na. when the second one met father again, he became
different person. At nung bumalik po siya at nalaman niya masigit pa sa una kung gaano kabuti yung puso ng kanyang ama, siya po ay nagbago. There are two sons, Meron pong 2 anak, but 3 characters. ngunit meron pong 3 karakter. Characters. Meaning, second one divide first part and second part. Ibig sabihin po nun, nahati po yung una at yung pangalawa. That's why subtitle is Kaya po ang atin pong subtitle, 2 sons or 3 sons. 2 anak na lalaki o 3 anak na lalaki. We must have same experience of second son. Dapat magkaroon din po tayo ng kaparehas na karanasan katulad po nung sa pangalawang anak. We must experience God is our Father. At maranasan po natin na ang Diyos ay ang ating Ama. We will study first one. Pag-aaralan naman po natin yung unang anak. The party was going on. Ayun nga po, nagdiriwang po sila sa pagbabalik ng bunsong First anak. one came back from the field. At yung panganay po ay bumalik galing po sa Then bukirin. heard singing inside house. At nakarinig po siya ng mga awitan at pagdiriwang sa loob ng Then first bahay. one called one of the servant of father. At tinawag nga po ng kanyang panganay na anak yung kanilang tagapaglingkod What's going on? na ano ang nangyayari. The servant said, "Oh, your brother came back. That's why father made party." At sabi nga po ng tagapaglingkod na yung bunso mong kapatid ay bumalik na kaya naman kami ay nagdiriwang. But he said, "I don't want to come and join." Ngunit sinabi po ng panganay na anak na ayokong sumali, ayokong pumasok That's why dyan. father knew it and came out to bring first son in. At lumabas nga po yung ama at kinuha niya yung kanyang panganay na anak upang ipasok sa loob ng bahay. What he said, "I don't want to come in." Ano po sabi ng panganay? Ayokong pumasok. Why? He has anger to the father. Bakit po? Sapagat may galit po siya sa ama. Okay? Then, there is examination. Meron po tayong pagsusulit. We'll read it. Kasi go. But he answered his father, Look, Ay, all sandali, this... sandali. Meron bibig pa? Okay, we'll read again. Kasi go. But he answered his father, Look, all these years I've been slaving for you and never disobey your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with With my my friends. Totoo ba yun? Father gave him everything or not? Ang ama po ba ay nagbigay sa kanya ng kanyang mana o hindi? Huh? Already given. Nagbigay na po. But he said, "You didn't give me even young goat." Well, sinabi po niya na hindi mo ako binigyan kahit nga yung batang kambing. What happened? Ano po ang nangyari? Bible is wrong? Mali po kaya ang sinasabi ng Biblia? Bakit kanon? Why? Bakit po? There is the answer. Why? The first one said, "You didn't give me anything." Bakit po sinasabi ng panganay na anak na hindi mo ako binigyan ng kahit na ano? There is the answer. Nandun po yung sagot. How many of you knew the answer? Ilan po sa ating nakakaalam ng sagot? Answer. Answer. If you don't know, scratch your back head. Okay? Answer is Slave. why he said, "You never give me even young goat for my birthday party." Why? Answer is reading. Read. Kasi go. Slaving. Again. Slaving. Again. Slaving. He said, what? I look all these years. For many years, I have been slaving you. Tingnan mo, buong taon akong nagpakaalipin para sa'yo. What is slaving? Ano po yung sabihin ng slaving? I am slave. That's why I
slave you. I mean, I will do everything for you. Na ako ay isang alipin, kaya naman lahat ng iuutos mo ay gagawin ko. The first one identity is slave. Yung pagkakakilanlan po ba ng panganay na anak ay alipin? Yes or no? Yes or no? Oo, No, hindi he is po. son. Hindi po. Siya po ay anak. He called father, father. At ang tawag nga po niya doon sa kanyang tatay ay ama. But he understood his identity is not son, but slave. Ngunit ang pagkaunawa po niya sa kanyang sarili ay hindi anak, kundi isang alipin. Slave, whatever slave has, belong to the master. At kung ano man po meron ng isang alipin, ito po ay doon sa kanyang Panginoon. Also, slave cannot disobey the master. At ang isang alipin po ay hindi po pwedeng hindi susunod sa kanyang Panginoon. Majority of Christians, they consider they are slave. At karamihan po sa mga Kristiyano, ang turing po nila sa kanilang mga sarili ay alipin. They didn't claim their rights, Hindi po nila kinukuha yung kanilang karapatan. but it seems they're begging. At palaging ang tingin po nila ay pagmamakaawa lamang. Why I said so? Bakit ko po sinasabi? They didn't call God Father. Sapagkat na hindi po nila tinatawag na Ama ang Diyos. God is mighty God. Na ang Diyos ay makapangyarihang Diyos. I'm only human. At ako ay tao lamang. Please give me my needs. Maawa ka, bigyan mo ko ng aking pangangailangan. The one who called God Father knew their rights. Siya na tumatawag sa Diyos na Ama, nalalaman niya kung ano yung kanyang karapatan. Amen. Amen. That's why I order you, don't call him God, but call him Father. Kaya inuutos ko po sa inyo na tawagin po ninyong Ama ang Diyos, hindi Diyos. When you pray in Tagalog, you said, what? Amang Diyos or makapangyarihan? Diyos. What? Makapangyarihang Diyos. Diyos lang, hindi Ama. Ama. At kadalasan po sa pananalangin po natin, sinasabi po na makapangyarihang Diyos o Diyos, hindi po natin tinatawag na Amang Be Diyos. careful, speak out any word. Tayo po ay maging maingat sa bawat sasabihin po natin. Your word will explain your relationship with God. At ano man ang iyong sasabihin o ibubuka ng iyong mga bibig, ito po ay nagpapaliwanag na kung anong relasyon meron ka sa Diyos. First one has father. Yung una po ay may ama, Father call him son, at ang ama ay tinatawag siyang anak. but he consider himself, I am not your son, I am only your slave. Ngunit yung panganay po, ang sinasabi po niya sa kanyang pagkaunawa ay hindi mo akong anak, ako lamang ay alipin mo. We are not slave of father. Hindi po tayo alipin ng ating ama. Amen. You children, when you were child, right? All the time we say, Daddy, Mommy, give me. Tayo po mga magulang, yung mga anak po natin, pag lumapit po sa atin, sasabihin lang nila na, nanay, tatay, bigyan mo ko. You never make deposit to your parents, Hindi po tayo nagdideposito sa ating mga magulang. right? But all the time you talk to your parents, Mommy, Daddy, give me. Ngunit lagi po tayo, kapag kausap natin sila, sasabihin po natin na, nanay, tatay, bigyan mo ko nito, bigyan mo ko niyan. This first one misunderstood God. Ito pong panganay na anak, hindi po niya nauunawaan kung sino ang Diyos. That's why you have to experience God is. At kayo po, kailangan po ninyong maranasan na ang Diyos ay ang iyong Ama. So, this is story actually. Ito nga po yung kwento ng So, alibungang anak. there are two sons. Na meron pong dalawang anak na lalaki. First one, slave. Yung una po ay alipin. Actually, he is not slave. Sa totoo po, hindi po talaga siya alipin. He is child of
rich man, Siya po ay anak ng mayamang lalaki. but he considered himself as slave. Ngunit ang pagkakilala po niya sa kanyang sarili ay alipin. Second one, we already studied. At yung pangalawang anak ay atin na pong pinag-aralan. First one, he used his right. Siya po, ginamit po niya yung kanyang karapatan. Yet still, he didn't know who is his father really. Ngunit hindi pa po niya nauunawaon o mas nakikilala kung sino yung tunay niya, yung kanyang ama. Then, after he lost everything, he experienced another attitude or personality of father. At matapos nga po nung kanyang pag-alis, ay mas naranasan pa po niya yung mas kakaiba at bagong pag-uugali o personalidad ng kanyang tatay. We knew God prepared gifts. Alam po natin na inihanda na po ng ating ama yung mga regalo. There are actually 3 gifts. Meron pong 3 regalong inihanda ang ama. Okay, we will gather. Okay? So, like this. That is gifts. Ito po yung regalo ng ama. Okay. Game ka na ba? Okay. Game ka na ba? Game ka na ba? Okay. I will show you. Piso. Papakita ko po yung piso. What is it? Piso. Hindi makita? What is it? Piso. Oh, thank you. Second one. Ano yan? 10 piso. Dalawang Oh, pong piso. alam. Your eyeball become so big na. Pera! Oh. Oh, ito. 100 piso. Nako. Salibit tayo. Other one. 1,000 piso. On the street, you find out all money. Doon nga po sa kalsada o dyan sa daanan, may nakita kang pera. Which one will you pick up? Alin po dyan ang iyong pupulutin? Ha? Ano? Lahat. Ha? Hindi. Mali yun. Lahat dapat. Diba? Sayang eh. Tama. Whatever God gave, God prepared, you must receive. Ano man po yung inihanda ng ating Ama, dapat po ninyo yung tanggapin. Amen. Amen. If you will not get even smallest whatever, sayang. Kung hindi mo po tatanggapin, kahit pa po yung pinakamaliit, sayang po. That's why all baptisms, 4 or 3 whatever, you must receive. Yung lahat po ng bautismo, yung 3 o yung 4, kailangan mo pong tanggapin lahat yan o maranasan. Amen. Now, we know God prepared. Ngayon, alam na po natin na naghanda na po ang ating Ama. If you will pick it up only 20 pesos or coin lang, he will cry. Kung kukunin mo lamang dyan ay yung 20 pesos, malulungkot po ang ating Ama. Even you will get only 1,000 lang, he will cry too. Kahit pa ang kunin mo dyan ay yung malaking halaga, malulungkot pa rin po yung ating He Ama. will say, dapat lahat kunin mo. Ang sabi nga po ng Ama, dapat lahat kuhanin mo. Amen. Eh, That's Father's heart. Yun po ang puso ng isang Ama. That's why you must pray. Kaya po kailangan niyo pong manalangin. Father, I call you Father. Na Ama, tinatawag kitang aking Ama. Let me experience you are my real Father. Hayaan mong maranasan ko na ikaw nga yung aking tunay na Ama. Real children in a common condition, father and son, they have intimate relationship. Ang tunay pong kalalagayan ng ama at ng anak, sila po ay mayroon tinatawag na intimate na relasyon o malapit sa isa't isa. Amen. We must have also intimate relationship with Father. Dapat din po, ganun din po tayo na maging malapit po tayo sa ating Ama. We studied this one first time. Nung nakaraan po, ito po ay ating pinag-aralan. Why people cannot receive the gift.
Bakit po hindi makatanggap ang mga tao ng regalo? They didn't become child of God first. Una po, dahil hindi pa po sila naging anak ng Diyos. Also, they didn't know God prepared the gifts for His children. At pangalawa po, hindi po nila alam na may inihanda ang Diyos ng Third mga one. regalo. Third one, Pangatlo po, read it. Cassette, go. basahin po natin ang sabay-sabay. Knew but do not know the value of the gift. Don't mind its technical error Huwag niyo na pong pansinin yung mga technical error. because it's more important. Sapagkat mas mahalaga po yung salita kaysa sa mga They nangyari didn't sa know the paligid. value. Hindi po nila alam yung kahalaga ng Even regalo. we didn't know the value. At kahit tayo po, hindi natin alam yung halaga. Now we know the value. Ngunit ngayon po, nalalaman na po natin. Amen. Amen. That's why it's depend on you. Kaya ito po ay nakadepende na sa'yo. God already prepared. Na ang Diyos po ay naghanda na. Amen. Whether you proclaim and have it yours or not, it's depend on you. Kahit pa po ito ay iproklama mo, tanggapin mo, hindi. Nakadepende na po ito sa'yo. Okay? Amen. Fourth one we'll read. Cassette, go. Judge themselves that they are not worthy to receive. It happened to the second one. Ito po yung nangyari doon sa bunsong anak. He lost everything. Nawala po sa kanya ang lahat ng bagay. What he said, Ano po ang sabi niya? I am not worthy to be called your son anymore. Na hindi na ako karapat dapat pang tawagin mong anak. Son, father and son cannot be break up. Ang ama at ang anak ay hindi po pwedeng paghiwalayin. Amen. Amen. Nobody can cut it off. At walang sino man din po ang pwedeng maghiwalay sa kanila. Still, you have to use your right as a child. At kailangan mo nga pong kunin ang iyong karapatan bilang Don't anak. judge yourself. Huwag po nating hatulan yung ating mga sarili. That is the deceiving of Satan. Yan po ay pandaraya ni That's why Satanas. you need Bible study. Kaya kailangan mo po na mag-aral ng Biblia. Oh, fifth. Read. They knew God prepared the gift but did not ask. Knowing everything or knowing better on the street, if you will not kunin, nothing will be yours. Kahit alam mo na yung lahat ng bagay at kung alam mo na yung pera na yon ay dapat nakuhanin mo pero hindi mo kinuha, lahat ng bagay ay nababaliwala. That's why prayer is aiteo. Kaya ang panalangin po ay aiteo. God promised to give us Na nangako po ang Diyos na ibibigay po niya sa atin. all gifts God prepared and tried to give you. Ang lahat ng regalo po mula sa Diyos ay inihanda na niya at ibinibigay na po niya sa atin. That's why, Father, I want to be baptized with Father. Kaya panalangin po natin na Ama, nais kong mabautismohan ng puso ng isang ama. That's why James chapter 4 verse 2 said, you don't have it because you didn't ask. At sinabi nga po sa Santiago 4 verse 2 na kung bakit wala ka sapagkat hindi ka naman humihingi. God, we know God already prepared. At ngayon alam na po natin na inihanda na nga po ng Diyos ang lahat ng bagay. Then, what we have to do? Ano po ang kailangan nating gawin? Aiteo. Hingin po natin yung pangako ng Diyos. Aiteo. Aiteo po. Meaning, pay your debt. Ibig sabihin po nun, bayaran mo na, O Diyos, yung iyong inutang na pangako sa akin. Oh, Father, you have utang to me? Na, Ama, may utang ka sa akin. That utang you must pay back. Kailangan mong bayaran yan. That's what we call aiteo. Yun po yung aiteo. That's why ask and receive. Kaya nga po, humingi po tayo at tayo po ay makatatanggap. Ask, Humingi, then, and you will at receive. ikaw ay makatatanggap. Then what will happen to us? At ano po ang mangyayari sa atin? Your joy? Your joy? Our joy is not yet complete. Ngayon po, yung ating pong kagalakan ay hindi pa kompleto. We are so joyful because we received the Holy Spirit.
Nagagalak po tayo sapagkat tinanggap po natin yung banal na spirito. Hindi pa. Ngunit hindi pa po yan yung You kompletong kagalakan. must claim the best gifts. Kailangan mo pong kuhanin yung pinakamainam na regalo mula sa Ama. Amen. So that our joy, your joy, will be complete. Upang yung ating pong kagalakan ay maging ganap at kompleto. Amen. Let us all stand. Kaya We'll po ay praise tumayo God. na. Think about what God prepared for you. Isipin po natin, ano ba yung inihanda ng Diyos para sa atin? We knew now Alam na po natin ngayon God prepared the best gift for us. na inihanda po ng ating Ama yung mainam na regalo o magandang regalo. Amen. We must experience God is our Father. Dapat po nating maranasan na ang Diyos ay ang ating Ama. Amen. Let us shout hallelujah and ask God to bless you to experience God is our Father. Hayaan niyo po na sumigaw po tayo ng hallelujah at hayaan niyo po ipanalangin natin na i-bless po tayo ng ating Ama na maranasan natin kung sino po siya. Let us shout hallelujah! Hallelujah! Kerayara saray, sarayara kerayara yara. Sarayo. Karayara yara yara kara. Karayara sar, karayara karaya, karayara sar. Father in heaven, Father in heaven, you are not only God but our Father. Hindi ka lamang Diyos, kundi ikaw ang aming Ama. Hallelujah. Father, thank you for your message. Father, thank you for your presence. Even Father, we thank you for your Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Father, we are so happy. Hallelujah. Hallelujah. Hola, yera, hola, yesera. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hola, yera. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, perfect example. The love of Father, still you love us. Nobody can condemn us. We are holy. We are His children. The fellowship of Holy Spirit, the one who will bless us to meet our God as Father. Then our joy, the one who make us, our joy will be complete. Be with you from now on ever to ever. Enjoy all children of God with glory and say, Amen. 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 Hallelujah. Oh, Father, we thank you. You might be seated for the announcement. Announcement po,
So, patuloy po yung ating Lord's service ay nagsisimula po ng alas 8. So, wag po tayong malate. So, second naman po yan yung ating prayer. Meron po tayong prayer sa umaga. So, inanyanyan ko po ang lahat na mananalangin po tayo dito ng 6:30 po yun ng umaga. Everyday po yan. Lunes hanggang Biyernes po yan. So patuloy po yung ating mga gawain. Ngayong susunod po nito yung ating LK, yung ating mga maliit na mga anak, apo. So ini-encourage ko po ang lahat na ipadala po natin. Papuntahin po natin dito yung ating mga apo, anak, 13 pababa po yan. So meron po silang gawain after nito, mga 10:30 po. So ganun din naman po yung gawain po ng mga youth and YA po. Sa hapon po yan, alauna po yan, mga kadalagahan at mga kabinataan. So ganun dun po yung ating lingguhang gawain. Meron po tayong prayer meeting. Wednesday po yan, alas 3. So sa prayer meeting po na yan, binabalakin po natin yung mensahe po ng linggo. Kung may mga katanungan po o hindi pa po naunawaan, so in-encourage ko po kayong umatin po ng ating prayer meeting tuwing Wednesday po yan. So alas 3 po yan ng hapon. So ganun din naman po yung ating gawain sa ating EJF. So next January na po yan 2025 kasi tapos na po tayo ngayong taon na ito. So patuloy po yung ating EJF every last Friday of the month. So yun lang po. So patuloy po kaming nagpapasalamat sa nagdadala ng isang dakot na bigas. Maraming salamat po. So kung hindi pa po kayo nakapagdala, magdala po tayo. Lahat po niyan ay tinutulong po natin sa ating mga kapatid na nangailangan. So maraming salamat po. See you po next Lord's Day. God bless po.